Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na halos 7 sa bawat 10 nakatatanda na may edad 60 pataas ay gumigising ng hindi bababa sa 2 beses bawat gabi para lamang umihi? Sa una, maaaring isipin na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan, ang mga gabing putol-putol ang tulog ay tahimik na umuubos ng inyong lakas, nagpapahina ng inyong memorya at nagpapataas pa ng panganib na madulas o matumba kapag naglalakad ng inaantok sa dilim. Maraming mga senior citizen dito sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, ang pare-parehong dumaranas ng ganitong problema, nakahiga sa kama, pagod na pagod, ngunit napipilitang bumangon ng paulit-ulit. Pero heto po ang nakakagulat na bahagi. Sa maraming kaso, hindi ang pantog ang tunay na problema. Ang katawan ay tumutugon lamang sa mga maliliit na gawi na maaaring dahan-dahang itama. At sa araw na ito, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ang isang pangkaraniwang halamang gamot, kapag ininom bago matulog, ay maaaring magpakalma sa inyong sistema at hayaan kayong makatulog ng mahimbing sa buong gabi nang walang abala. Ito po ay simple, natural, at ligtas. At kapag nalaman ninyo kung paano ito gamitin, ang inyong mga gabi ay maaaring tuluyan ng bumalik sa kapayapaan. Bago po tayo magsimula, nais ko po sanang marinig mula sa inyo. Saan po kayo nanonood ngayon at anong oras na po diyan? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sabik na sabik po akong mabasa ang inyong mga sagot. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin po ninyo ang subscribe button. Kung hindi naman, isang like lang po ay sapat na. Malaking tulong po ito sa paglago ng channel na ito. Kaya't samahan ninyo ako dahil ang solusyon na matagal nyo nang hinahanap ay maaaring isang maliit na hakbang na lamang ang layo. Habang lumilipas ang mga taon, ang katawan ay dumaranas ng mga banayad na pagbabago na madalas ay hindi napapansin hanggang sa magsimula na itong makaistorbo sa pagtulog. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang unti-unting pagbaba ng isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay tumutulong sa mga bato, kidneys, na pabagalin ang paggawa ng ihi sa gabi, na nagpapahintulot sa atin na makapagpahinga ng walang gambala. Kapag bumaba ang antas ng vasopressin, ang mga bato ay patuloy na nagsasala na parang araw pa rin, kaya mas maraming ihi ang nagagawa kahit na sinusubukan ng katawan na matulog. Para sa maraming nakatatanda, nangangahulugan ito na mabilis mapuno ang pantog at napipilitan silang pumunta sa banyo bandang 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Ang pagbabagong ito ay hindi sakit, ngunit nagsisimula ito ng isang chain reaction na ginagawang hindi mapakali ang mga gabing dapat sana ay mahimbing. Kasabay nito, ang mismong pantog ay nagiging mas hindi na rin matolerante. Noong mas bata pa, kaya nitong mag-imbak ng 350 hanggang 475 mililitro ng likido bago magbigay ng senyales na kailangan ng umihi. Ngunit pagkatapos ng edad 16, ang mga nerbiyos sa pantog ay maaaring mag-alarma kahit na mayroon lamang itong halos 180 mililitro na laman na katumbas lang ng isang maliit na tasa ng kape. Ang resulta ay isang malakas na pagnanais na gumising kahit nakakaunti pa lamang ang ihi sa loob. Maraming senior citizens sa Pilipinas ang nag-aakala na ito ay simpleng pagtanda lamang. Ngunit, sa katotohanan, ito ay ang mga nerbiyos na nagiging mas sensitibo, hindi ang pantog na nasisira. Ang mga pang-araw-araw na gawi ay maaari ring magpalala ng sitwasyon.
Ang isang tasang salabat sa gabi ay maaaring maging komportable. Ngunit ang mga inuming ito ay nagdaragdag ng likido sa pantog bago mismo matulog. Ang mainit na gatas o isang mangkok ng sopas ay ganoon din ang epekto. Kahit na tama ang kabuuang dami ng tubig na iniinom, ang tiempo ng pag-inom ng mga likidong iyon ay maaaring tahimik na sumira sa pagkakataon para sa isang buong gabing pahinga. Ang mga kondisyong pangkalusugan na karaniwan sa pagtanda ay nagdaragdag pa ng isang patong ng hirap. Ang diabetes ay madalas na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Ang high blood pressure ay madalas na ginagamot ng mga diuretics at ang mga gamot sa puso ay maaari ring magtulak sa mga bato na maglabas ng mas maraming likido. Ang mga hamong ito ay hindi personal na kabiguan. Sila ay bahagi lamang ng pamamahala sa kalusugan habang tayo ay tumatanda. Ngunit nangangahulugan ito na ang katawan ay nangangailangan ng karagdagang atensyon at maingat na mga gawain upang maprotektahan ang pagtulog sa gabi. Ang nakapagpapatibay na katotohanan ay kapag naunawaan mo ang mga sanhing ito, maaari mong simulang bawiin ang kontrol sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagsasaayos at pakikinig ng mabuti sa sinasabi ng iyong katawan. Posibleng bawasan ang mga pagpunta sa banyo sa gabi at gumising na may higit na lakas, linaw ng isip at kapayapaan. Kapag ang mga nakatatanda ay nakakatulog ng mahimbing sa buong gabi, ang utak ay nabibigyan ng pagkakataon na ayusin ang sarili nito sa napakalakas na paraan. Sa panahon ng tuloy-tuloy na pagtulog, nililinis ng utak ang mga duming protina, mas epektibong nag-iimbak ng mga alaala at pinapatibay ang mga koneksyon na tumutulong sa iyo na maalala ang mga pangalan, mukha at direksyon. Madalas ipinapaliwanag ito ng mga doktor bilang paglilinis ng bahay para sa utak, at kapag ito ay naaantala ng madalas na pagpunta sa banyo, ang proseso ng paglilinis na iyon ay napuputol. Sa paglipas ng panahon, ang mahinang kalidad ng tulog ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkawala ng memorya at maging ng Alzheimer's disease, habang ang tuloy-tuloy na pagtulog ay nagbibigay ng natural na panangga laban sa paghina ng isip. Ang mga benepisyo ay higit pa sa memorya. Ang malalim at tuloy-tuloy na pagtulog ay nagpapahintulot sa katawan na maglabas ng growth hormone na nag-aayos ng mga tissue, nagpapanatili ng kalamnan at nagpapatibay ng mga buto. Kasabay nito, ang immune system ay nagiging mas aktibo, gumagawa ng mga cell na lumalaban sa impeksyon at nagbabawas ng pamamaga. Ang mga senior na natutulog ng maayos ay madalas na napapansin na mas mabilis silang gumaling mula sa sipon at hindi gaanong naninigas ang mga kasukasuan sa umaga. Ang isang magandang tulog sa gabi ay hindi lamang simpleng pahinga. Ito ang pinakaepektibong anyo ng panggabing gamot ng katawan. Ang kaligtasan ay isa pang nakatagong benepisyo ng walang patid na pahinga. Maraming pagkahulog sa mga nakatatanda ang nangyayari sa gabi habang papunta sa banyo, kung kailan malabo ang paningin at mas mahina ang balanse. Ang isang bali sa balakang o biglaang pinsala ay maaaring mabilis na mag-alis ng kalayaan at kumpiyansa. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pangangailangang bumangon sa gabi, binababa ng tuloy-tuloy na pagtulog ang panganib na ito at tumutulong na protektahan ang lakas ng mga buto at kasukasuan. Isipin na lamang ang ginhawa ng paggising sa umaga na walang alaala ng paglalakad ng paika-ika sa isang madilim na pasilyo. Sa wakas, ang emosyonal na epekto ng matatag na pagtulog ay napakalalim. Nang walang paulit-ulit na paggising,
Pinapanatili ng utak ang mga siklo na nagre-regula ng mood na nag-iiwan sa iyo na mas kalmado at mas matatag sa araw. Ang mga senior na nakakamit ng tuloy-tuloy na pagtulog ay madalas na nag-uulat na mas may pag-asa sila, hindi gaanong balisa at mas nakikilahok sa pamilya at mga kaibigan. Sa halip na simulan ang bawat araw na pagod na, sinasalubong nila ang umaga na may mas magaan na pakiramdam at mas malinaw na pag-iisip. Ang nakapagpapatibay na katotohanan ay ito. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga sanhi ng pag-ihi sa gabi at pagprotekta sa iyong pahinga, binibigyan mo ang iyong isip at katawan ng mga kondisyon na kailangan nila upang umunlad. Ang tuloy-tuloy na pagtulog ay hindi isang luho na para lamang sa mga bata. Ito ay isang regalong abot kamay pa rin para sa iyo, isang maliit na pagbabago sa bawat pagkakataon. Sa gitna ng maraming halamang gamot na matatagpuan sa mga kusinang Pilipino, ang perehil, parsley, at buto ng wansoy, coriander seeds, ay namumukod tangi dahil sa kanilang tahimik na kapangyarihan sa pagpapagaling. Maaaring kilala ninyo ang perehil bilang palamuti sa inyong plato ng hapunan o ang buto ng wansoy bilang pampalasa sa inyong mga ulam. Ngunit higit sa kanilang lasa, nagtataglay sila ng banayad na suporta para sa pantog at mga bato. Para sa maraming nakatatanda na nahihirapan sa pag-ihi sa gabi, ang mga halamang gamot na ito ay ginagamit na sa loob ng maraming henerasyon bilang natural na lunas na nag-aalok ng ginhawa ng walang mga side effect ng malalakas na gamot. Ang kagandahan nito ay simple, abot kaya, at bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Ang kwento ng mga halamang gamot na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang kultura at siglo. Sa Pilipinas, matagal nang inirerekomenda sa tradisyonal na panggagamot ang pinakuluang buto ng wansoy sa maligamgam na tubig upang palamigin ang katawan, pagaanin ang pamamaga, at balansehin ang kalusugan ng daanan ng ihi. Sa maliliit na barangay, ang mga nakatatanda ay naghahanda pa rin ng inuming ito bago matulog, nagtitiwala sa mga tradisyon na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Kasabay nito, ang tsaa mula sa perehil ay lumalabas sa mga remedyong bayan na madalas ibinabahagi ng mga lola na naniniwala na kaya nitong linisin ang mga bato at pakalmahin ang panunaw. Kahit magkahiwalay ng kultura, natuklasan nila ang parehong katotohanan na ang kalikasan ay nagbigay ng mga banayad na sagot bago pa man dumating ang modernong medisina. Tumutulong ang modernong agham na ipaliwanag kung ano ang naobserbahan ng mga tradisyong ito. Ang perehil at buto ng wansoy ay parehong naglalaman ng mga compound na nagsisilbing banayad na diuretic sa araw, na tumutulong sa mga bato na pawan ilabas ang sobrang likido sa tamang oras. Kapag ininom ng mas maaga sa gabi, pinapakalma nila ang pantog, binabawasan ang pamamaga ng lining nito, at itinataguyod ang mas balanseng paggana ng bato sa buong gabi. Nangangahulugan ito ng mas kaunting maling alarma, mas kaunting biglaang pagpunta sa banyo ng 2:00 ng madaling araw, at mas malaking pagkakataon na makatulog hanggang sa pagsikat ng araw. Inilalarawan ito ng mga doktor bilang pagsuporta sa natural na ritmo ng katawan sa halip na pilitin ito na hinahayaang gumana ng magkakasuwato ang mga natural na proseso. Para makita kung paano ito gumagana sa totoong buhay, isipin natin ang dalawang nakatatanda mula sa magkaibang lugar sa Pilipinas. Sa Cebu, isang 70 anyos na lalaki na nagngangalang Lolo Ramon ay gumigising ng 3 beses bawat gabi, pagod na pagod pagsapit ng umaga.
Isang kapitbahay ang nagmungkahi ng tsaa mula sa buto ng wansoy na inihanda ng bahagya bago maghapunan. Sa loob ng isang linggo, napansin niya na minsan na lang siyang gumigising. At pagsapit ng ikalawang linggo, minsan ay nakakatulog na siya hanggang sa pagsikat ng araw. Sa kabilang dako, sa Baguio, isang 18 anyos na babae na nagngangalang Lola Elena ang sumubok ng tsaa mula sa perehil matapos itong mabasa sa isang health magazine para sa mga senior. Nahihiya siya sa kanyang madalas na pagpunta sa banyo, lalo na kapag nakikitulog sa pamilya. Pagkatapos ng 7 gabi ng maliit na gawin na ito, sa wakas ay nakatulog siya ng 6 na oras ng diretso. Gumaan ang kanyang kalooban at sinabi niyang pakiramdam niya ay siya na ulit ang dati. Ang mahalagang mensahe ay ito: ang mga halamang gamot tulad ng perihil at buto ng wansoy ay hindi mga milagrosong gamot at hindi nila pinapalitan ang payong medikal. Sila ay mga banayad na suporta, maliliit na katulong mula sa kalikasan na pinakamahusay na gumagana kapag isinasama sa malusog na mga gawi at magandang rutina. Para sa mga senior, nag-aalok sila ng kaginhawahan at kontrol sa isang yugto ng buhay na madalas pakiramdam ay hindi mahuhulaan. At sa bawat tasa ng mainit na herbal na tsaa, hindi lamang may pagkakataon para sa mas mahusay na pagtulog, kundi pati na rin isang tahimik na paalala na ang katawan ay maaari pa ring gumaling kapag binigyan ng tamang pangangalaga. Ang paghahanda ng halamang gamot sa tamang paraan ay napakahalaga at ang proseso ay sapat na simple upang maging isang banayad na ritual sa gabi. Kung gagamit kayo ng perehil, kumuha ng halos 1 kutsarita ng sariwang dahon o 1 kutsarita ng tuyong dahon, banlawan ito ng bahagya at ilagay sa isang tasa. Kung gagamit kayo ng buto ng wansoy, sukatin ng 1 kutsarita, durugin ito ng bahagya gamit ang likod ng kutsara at ilagay sa isang tasa ng maligamgam na tubig. Buhusan ng kumukulong tubig ang halamang gamot, takpan ito at hayaang mababad ng mga 20 minuto. Pinapayagan nito ang mga natural na langis at compound na dahan-dahang lumabas, na lumilikha ng isang banayad na tsaa na nakapapawi ngunit hindi napakatapang. Kapag handa na salain ng likido, hayaang lumamig hanggang sa komportabling mainit at higupin ito ng dahan-dahan na para bang inihahanda ninyo ang isip at katawan para sa pahinga. Ang tiempo ay pantay na mahalaga. Maraming nakatatanda ang nagkakamali sa pag-inom ng herbal na tsaa bago mismo humiga sa paniniwalang ito ay gagana kaagad. Ngunit kapag ininom ng huli, kahit na ang mga banayad na halamang gamot ay nagdaragdag ng likido sa pantog at maaaring makagambala sa pagtulog, ang pinakamagandang oras ay mga 60 hanggang 90 minuto bago matulog, na nagbibigay sa katawan ng sapat na espasyo upang masipsip ang mga benepisyo ng hindi nabibigla ang pantog. Isipin ito na parang pagdidilim ng mga ilaw bago matulog. Nais mong unti-unting mag-relax ang iyong sistema, hindi mabigla ng bigla ang pagdagsa ng likido. Ang pagtatatag ng ritmong ito bawat gabi ay nagsasabi sa katawan na oras na para magpahinga, na tumutulong sa iyong makatulog ng mas payapa at manatiling tulog ng mas matagal. Bukod sa mismong tsaa, ang paglikha ng isang sumusuportang kapaligiran ay maaaring gawing mas malakas ang epekto. Madalas inirerekomenda ng mga doktor ang pagtulog na nakatagilid sa kaliwa, na nagpapabawas ng presyon sa mga bato at nagpapabuti ng panunaw, na nagpapahintulot sa pantog na manatiling mas kalmado. Panatilihing malamig ang silid tulugan
sa paligid ng 18 hanggang 20 degree Celsius dahil ang mas malamig na hangin ay nagbabawas ng pagpapawis at pinipigilan ang pagkauhaw sa gabi. Magsuot ng magaan at preskong damit na gawa sa kuton sa halip na mabibigat na tela na nagkukulong ng init at nagdudulot ng discomfort. Ang maliliit na pagpiling ito ay nagtutulungan kasama ang halamang gamot na parang isang kupunan. Bawat hakbang ay nagdaragdag sa pakiramdam ng kalmado at ginhawa na kailangan ng katawan upang makapagpahinga. Gayunpaman, kinakailangan ang isang salita ng pag-iingat. Ang pag-inom ng sobrang daming herbal na tsaa ay maaaring maging sanhi ng kabaligtaran na pinupuno ang pantog ng sobrang likido at sinisira ang pag-unlad na inaasahan mong makamit. Isang maliit na tasa lang po ay sapat na, hindi lalagpas sa 300 mililitro. At habang ang perehil o buto ng wansoy ay maaaring makatulong, hindi sila nilalayong palitan ang mga iniresetang gamot o payong medikal. Kung umiinom kayo ng diuretics, gamot sa alta presyon o gamot sa diabetes, laging makipag-usap sa inyong doktor bago gumawa ng mga bagong gawi. Ang halamang gamot ay dapat ituring bilang isang banayad na suporta, hindi isang lunas sa lahat. Isipin ito bilang isang kaibigan na nakatayo sa iyong tabi, hindi bilang isang kapalit para sa gabay ng iyong manggagamot. Para sa maraming senior, ang paggawa ng tsaa sa ganitong paraan ay naging higit pa sa isang health routine. Ito ay isang sandali ng kapayapaan sa pagtatapos ng isang mahabang araw. Ang mainit na tasa sa iyong mga kamay, ang tahimik na paghinga habang humihigop ka, at ang ginhawa ng pag-alam na tinutulungan mo ang iyong katawan na maghanda para sa pagtulog ay maaaring magdala ng kapayapaan sa isip at puso. At sa maliit na hakbang na ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pinakamagandang pagkakataon na gumising na sariwa, malakas, at handang salubungin ang umaga ng may kumpiyansa. Isa sa mga unang pagkakamali na ginagawa ng maraming nakatatanda ay ang pagbabawas ng pag-inom ng tubig sa araw, sa paniniwalang makakabawas ito sa mga pagpunta sa banyo sa gabi. Sa una, tila lohikal, mas kaunting tubig na pumapasok ay nangangahulugang mas kaunting tubig na lalabas. Ngunit sa katotohanan, nararamdaman ng katawan ang dehydration at mas nagtatrabaho ng husto ang mga bato sa bandang huli upang maibalik ang balanse. Ito ay madalas na humahantong sa mas maraming produksyon ng ihi sa gabi, hindi mas kaunti. Maraming senior ang nagsasabi na kakaunti lang ang iniinom nila sa umaga tapos biglang nakakaramdam ng matinding uhaw sa gabi na nagiging dahilan para uminom sila ng mas marami bago mismo matulog. Ang mas mabuting paraan ay ang tuloy-tuloy na pag-inom ng tubig sa buong araw, lalo na sa pagitan ng almusal at kalagitnaan ng hapon, habang binabawasan ito habang papalapit ang gabi. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng mga inumin ng huli na sa gabi, kahit na yung mga nakaka-relax. Ang isang tasa ng tsaa, isang baso ng mainit na gatas, o isang mangkok ng light soup ay maaaring magdagdag lahat ng likido na kailangang iproseso ng pantog habang sinusubukan mong matulog. Ang mas matalinong pagpipilian ay ilipat ang mga inuming ito ng mas maaga, marahil sa unang bahagi ng gabi, at bigyan ang katawan ng oras na mag-adjust bago matulog. Ang ugali ng pagpunta sa banyo para sigurado bago matulog ay lumilikha rin ng mga problema kahit na tila responsable. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng laman ng pantog, kapag hindi pa ito tunay na puno, ang mga nerbiyos ay nagsisimulang magpadala
ng mga senyales ng mas maaga kaysa sa kinakailangan. Sa paglipas ng panahon, nasasanay ang pantog na makaramdam ng pagkapuno sa mas maliliit na halaga. Minsan ay kalahating tasa lang ng ihi. Nangangahulugan ito na gumigising ka sa gabi para sa mga pagnanais na dati ay hindi mo papansinin. Inirerekomenda ng mga doktor na pagkatiwalaan ang natural na pagnanais. Umihi kapag talagang puno na ang pakiramdam, hindi kapag nanghuhula ka. Ang muling pagsasanay sa pantog sa ganitong paraan ay madalas na nakakatulong na mabawasan ang mga maling senyales. Ang mga hapunan ay maaari ring tahimik na mag-ambag, lalo na kapag masyadong maalat. Ang isang hapunan na mayaman sa atsara, maalat na sabaw, o mga pagkaing may maraming pampalasa ay nagpapataas ng uhaw na nagiging dahilan para uminom ka ng mas maraming tubig bago matulog. Ang sobrang likido na sinamahan ng tumatandang mga bato at isang sensitibong pantog ay ginagawang halos tiyak ang pag-ihi sa gabi. Ang isang simpleng pagsasaayos tulad ng pagbabawas ng asin sa hapunan at paglilipat ng mas mabibigat na pagkain sa tanghalian ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Maraming senior sa Pilipinas ang nagbabahagi ng mga kwento ng sa wakas ay mas mahimbing na pagtulog nang bawasan nila ang asin at iwasan ang pagkauhaw sa gabi. Ang nakapagpapatibay na mensahe ay wala sa mga pagkakamaling ito ang permanente. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito at paggawa ng banayad na mga pagbabago, maaari mong mabawi ang pakiramdam ng kontrol. Ang balanseng pag-inom, mas maagang pag-inom sa gabi, pagtitiwala sa mga senyales ng iyong katawan, at mas magaan na hapunan ay lahat makakatulong na protektahan ang iyong pagtulog. Ang pag-ihi sa gabi ay maaaring nakalulula, ngunit sa tamang mga hakbang, maaari kang gumising bawat umaga na sariwa, malakas, at mas may pag-asa. Isa sa mga pinakasimpleng paraan upang pakalmahin ang pantog ay sa pamamagitan ng pagpili ng mga pagkain na tumutulong sa mga kalamnan na mag-relax. Ang mga sustansya tulad ng magnesium at potassium ay may mahalagang papel sa pagpapaginhawa ng mga kontraksyon ng pantog at pagsuporta sa balanse ng bato. Ang mga saging, buto ng kalabasa, at madahong gulay tulad ng kangkong o malunggay ay mahusay na mapagkukunan at madaling isama sa pang-araw-araw na pagkain. Maraming senior ang nakakatuklas na ang pagdaragdag ng isang maliit na saging sa almusal o isang dakot ng buto ng kalabasa bilang merienda sa hapon ay nakakabawas sa pagmamadaling umihi sa gabi. Sa tanghalian, ang isang magaan na ginisang kangkong o malunggay ay nag-aalok ng parehong benepisyo. Ang mga pagkaing ito ay hindi gumagana tulad ng gamot, ngunit lumilikha sila ng isang kapaligiran sa katawan na mas kalmado, mas matatag, at mas handa para sa mga gabing mahimbing ang tulog. Ang pagkilos sa araw ay gumagawa rin ng nakakagulat na pagkakaiba. Kapag ang mga nakatatanda ay gumugugol ng mahabang oras sa pag-upo, ang likido ay madalas na naiipon sa mga binti at bukong-bukong at bumabalik lamang patungo sa mga bato kapag sila ay humiga na. Ang nakatagong pagbabagong ito ay maaaring magpataas ng produksyon ng ihi sa gabi na nakakagambala sa pagtulog. Ang banayad na aktibidad tulad ng araw-araw na paglalakad, dahan-dahang pag-ikot ng bukong-bukong o magaan na ehersisyo habang nakaupo ay nagpapanatili ng tuloy-tuloy na sirkulasyon at nagbabawas ng pamamaga. Ang isang 20 minutong paglalakad pagkatapos ng tanghalian sa isang tahimik na subdibisyon o sa isang parke ay tumutulong sa katawan na pamahalaan ang mga likido ng mas epektibo.
Pagsapit ng gabi, nagawa na ng mga bato ang kanilang trabaho, na nag-iiwan sa gabi na mas tahimik at kalmado. Isa pang nakakatulong na pagsasaayos ay ang paglilimita sa ilang mga pagkain at inumin pagkatapos lumubog ang araw. Ang kafeina, alak, at mga acidic na bagay tulad ng mga citrus na prutas ay maaaring makairita sa pantog at mag-trigger ng mas madalas na pagnanais umihi. Maraming senior ang nasisiyahan sa kanilang kape o tsaa, ngunit pinakamainam na inumin ito bago maghapon. Pagkatapos ng 6:00 ng gabi, matalinong lumipat sa tubig sa maliliit na higop o mga herbal na tsaa na hindi nakakagambala sa pantog. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga oras ng gabi, hinahayaan mo ang iyong katawan na dahan-dahang lumipat sa pahinga nang walang hindi kinakailangang stimulation o dagdag na bigat ng likido. Panghuli, huwag kailanman maliitin ang halaga ng mga nakakakalmang gawain. Ang malalim na paghinga, malambing na musika, o ilang minuto ng tahimik na pagbabasa ay maaaring magpababa ng mga stress hormone at ihanda ang katawan para sa pagtulog. Madalas na may mga nakatagong alalahanin ang mga senior tungkol sa kalusugan, pamilya, o sa pagiging pabigat. At ang mga kaisipang ito ay maaaring magpanatiling hindi mapakali sa nervous system. Ang isang maikling ehersisyo sa paghinga tulad ng dahan-dahang paglanghap sa ilong at marahang pagbuga sa bibig ay nagbibigay ng senyales ng kaligtasan sa katawan. Ang ilang nakatatanda ay nasisiyahang makinig sa instrumental na musika habang ang iba ay mas gusto ang pagdarasal sa gabi o banayad na stretching. Ang mga gawin na ito ay nagpapadala ng mensahe ng kapayapaan na nagpapagaan sa isip at katawan tungo sa isang estado kung saan nagiging posible ang tuloy-tuloy na pagtulog. Ang magandang balita ay ang maliliit na hakbang ay nagpapatong-patong. Sa pamamagitan ng mga pagkaing sumusuporta, araw-araw na pagkilos, maingat na limitasyon at nakakakalmang ritual, ang pahinga sa gabi ay hindi lamang posible ngunit lubos na nakapagpapasigla. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga gawin na ito, maaari mong bawasan ang paghihi sa gabi, protektahan ang iyong kalayaan, at gumising bawat umaga na may lakas at linaw ng isip. Sa Batangas, isang 72 anyos na lalaki na nagngangalang Mang Roberto ay maraming taong nakipaglaban sa mga gabing walang tulog dahil sa paulit-ulit na pagpunta sa banyo. Madalas siyang gumising ng 4 na beses bawat gabi, dahan-dahang naglalakad sa pasilyo sa dilim at bumabalik sa kama na may mabigat na puso. Nag-aalala ang kanyang asawa na baka siya matumba at si Mang Roberto mismo ay nahihiya na ang isang bagay na kasing natural ng pag-ihi ay nagsimulang kontrolin ang kanyang buhay. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala siyang walang magbabago. Pagkatapos, isang hapon sa kanilang senior center, isang kaibigan ang nagmungkahi na subukan ang isang simpleng herbal na tsaa na gawa sa perehil kasama ang maliliit na pagbabago sa kanyang routine sa gabi. Nag-aalinlangan si Mang Roberto, ngunit nagpasya siyang subukan. Nagsimula siyang uminom ng isang mainit na tasa mga 90 minuto. Bago matulog, binawasan ang asin sa hapunan at tiniyak na maglakad araw-araw pagkatapos ng tanghalian. Sa loob ng 2 linggo, ang kanyang mga gabi ay kapansin-pansing nagbago. Sa halip na 4 na beses na pagpunta sa banyo, madalas ay 1 beses na lang siyang gumising. Di nagtagal, naranasan niya ang buong gabi ng tuloy-tuloy na pahinga. Ang ginhawang naramdaman niya ay higit pa sa pisikal. Ito ay emosyonal. Sinabi niyang sa wakas ay gumigising na siya tuwing umaga na may lakas
linaw ng isip, at isang pakiramdam ng dignidad na akala niya ay nawala na magpakailanman. Sa kabilang dako, sa Davao, isang 70 anyos na babae na nagngangalang Aling Luz ay may katulad na kwento. Nabuhay siya ng maraming taon na may putol-putol na tulog, gumigising ng maraming beses upang pumunta sa banyo. Tuwing umaga ay pagod na pagod siya at napansin ng kanyang pamilya na ang kanyang mood ay nagiging mas tahimik, mas malayo. Natakot siya na ito ay simpleng katandaan na lamang, isang bagay na kailangan niyang tiisin. Isang gabi, ang kanyang anak na babae ay naghanda ng isang magaan na tsaa mula sa buto ng wansoy at hinikayat siyang inumin ito ng mas maaga sa gabi, bandang 7:00, sa halip na maghintay hanggang sa oras ng pagtulog. Nagsimula ring magsuot si Aling Luz ng mas magaan na damit sa gabi at panatilihing bahagyang mas malamig ang kanyang silid tulugan. Nagulat siya sa mga resulta. Pagkatapos lamang ng 1 linggo, nakatulog siya ng 7 oras ng diretso nang walang abala sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Inilarawan niya ang paggising na may malinaw na mga mata at mas magaan na puso na sinasabi sa kanyang anak, "Pakiramdam ko, ako na ulit ang dati." Ang pagbabago ay nagdala ng higit pa sa pahinga. Ibinabalik nito ang kanyang kumpiyansa, kanyang lakas, at kanyang kakayahang mag-enjoy ng oras kasama ang kanyang mga apo. Ang dalawang kwentong ito, isa mula sa Luzon at isa mula sa Mindanao, ay nagpapaalala sa atin na ang mga simpleng pagbabago ay maaaring magdulot ng malalim na ginhawa. Ang mga halamang gamot tulad ng perehil o buto ng wansoy ay hindi mga mahiwagang lunas. Ngunit kapag isinama sa mas malusog na mga gawain, maaari nilang ibigay sa mga nakatatanda ang regalo ng pagtulog at ang pag-asa ng mas maliwanag na umaga. Ipinapaalala sa atin ng mga doktor na ang paghihi sa gabi ay hindi maiiwasang kapalaran ng pagtanda, kahit na ganito ang pakiramdam. Maraming senior ang naniniwala na ang paggising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ipinapakita ng medikal na pananaliksik na hindi ito totoo. Sa karamihan ng mga kaso, ang maliliit na pagsasaayos sa pamumuhay, mas malusog na gawi sa pag-inom, at maingat na mga routine sa gabi ay maaaring magdulot ng makabuluhang ginhawa. Mahalaga ang mensaheng ito dahil binabago nito ang kaisipan mula sa kawalan ng magawa tungo sa pag-asa na nagpapaalala sa mga nakatatanda sa buong Pilipinas na ang pagbuti ay abot kamay. Isa sa mga unang hakbang na inirerekomenda ng mga manggagamot ay ang maingat na pagmamasid sa pang-araw-araw na mga pattern. Itala kung kailan ka umiinom ng tubig, gaano karami ang iyong iniinom, at ang oras ng iyong pagpunta sa banyo. Maraming doktor ang nagmumungkahi na magpanatili ng isang simpleng tala-arawan ng pagtulog at pag-inom ng hindi bababa sa 2 linggo. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga oras na gumigising ka, ang mga pagkain o inumin na iyong kinokonsumo sa gabi, at kung gaano kapahinga ang iyong pakiramdam sa umaga, nakakakuha ka ng mas malinaw na larawan kung ano ang nag-trigger ng mga pag-aantala. Madalas, ang solusyon ay nagiging nakikita kapag nakilala na ang mga pattern. Nagdaragdag ng isa pang layer ng gabay ang mga nutrisyonista at mga nagsasanay ng tradisyonal na medisina. Hinihikayat nila ang paggamit ng mga natural na halamang gamot tulad ng perehil o buto ng wansoy bilang banayad na suporta kasama ng isang dieta na mayaman sa madahong gulay, saging, at buto ng kalabasa para sa kalusugan ng pantog,
Mula sa pananaw ng tradisyonal na panggagamot sa Pilipinas, ang mga halamang gamot na ito ay nagpapakalma sa pantog at sumusuporta sa paggana ng bato kapag ginagamit ng tuloy-tuloy. Binibigyang diin din ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagkilos sa araw, magaan na hapunan na may mas kaunting asin, at mga nakakakalmang gawain tulad ng mga ehersisyo sa paghinga o malambing na musika bago matulog. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng payong medikal, karunungan sa nutrisyon at tradisyonal na mga remedyo, ang mga senior ay maaaring lumikha ng isang balanseng diskarte na praktikal at nagbibigay kapangyarihan. Ang magandang balita ay malinaw. Sa pasensya at pagiging tuloy-tuloy, ang mga gabing mahimbing ang tulog ay posible pa rin. Kapag titingnan natin ang mas malaking larawan, ang mensahe ay parehong simple at makapangyarihan. Isang tasa lamang ng banayad na halamang gamot bago matulog kasama ang tamang mga gawi sa gabi ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga gabing putol-putol at payapang tuloy-tuloy na pahinga. Hindi ito tungkol sa mga milagrosong lunas o komplikadong mga routine. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa iyong katawan gamit ang mga natural na kasangkapan at paglikha ng mga kondisyon para bumalik ang pagtulog. Ang agham at tradisyon ay sumasang-ayon. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pantog at pagbabawas ng hirap sa mga bato, binibigyan mo ang iyong sarili ng tunay na pagkakataon na magpahinga sa buong gabi. At marahil ang mas malalim na paalala ay ito: ginugol ninyo ang inyong buong buhay sa pag-aalaga sa iba. Nagpalaki kayo ng mga anak, sumuporta sa mga pamilya, at nagdala ng mga responsibilidad na madalas ay walang naiiwan na oras para sa inyong sarili. Ngayon sa mga taong ito, ang inyong katawan naman ang humihingi ng parehong pangangalaga at atensyon na dati ninyong malayang ibinibigay sa lahat. Hindi po pagiging makasarili ang unahin ang inyong kalusugan. Ito ay isang gawa ng pagmamahal, kapwa para sa inyong sarili at para sa mga nais na makita kayong malakas, malaya at puno ng enerhiya. Ang isang gabing mahimbing na tulog ay hindi lamang ginhawa. Ito po ay inyong karapatan. Kaya narito po ang aking paanyaya. Subukan ninyo ang paraang ito sa loob ng 7 araw. Gawin ang tsaa, itakda ang inyong routine sa gabi, at obserbahan kung paano nagsisimulang magbago ang inyong mga gabi. Pansinin kung paano nagiging mas magaan at mas malinaw ang inyong mga umaga. Ang mahalagang aral dito ay nasa inyong mga kamay pa rin ang kapangyarihan na pabutihin ang inyong kalusugan. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng maliliit na pagbabago na magdudulot ng malaking ginhawa. Ipaalam ninyo sa amin sa pamamagitan ng pag-iwan ng salitang pag-asa sa mga komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong paglalakbay upang ang iba ay mahikayat din. At kung nahanap ninyo na nakakatulong ang mensaheng ito, mangyaring mag-subscribe po kayo para sa mas marami pang banayad na health tips na espesyal na ginawa para sa mga nakatatanda. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad kung saan walang sinuman ang nakakaramdam na nag-iisa sa laban na ito, at kung saan ang bawat gabing pahinga ay nagdadala ng pangako ng isang mas maliwanag na bukas